Sino nga ba si Haring Nebu? Ayan. Siya po ang hari ng imperyong Babylonia na sumakop sa Juda. Siya rin ang sumira sa Jerusalem. Anak ni King Hebu, anak si King Hebu ni Nabopolassar. Nabopolassar. Bata pa lamang si King Nebu, sinanay na siyang maging mandirigma. Inihahanda na rin siyang maging pinuno. Siya ang namuno ng hukbo laban sa Ehipto. At nang manalo, naging pinakamakapangyarihan ang Babylonia sa rehiyon. Matapos mamatay ng tatay ni King Nebu, siya na nga ang naging hari ng Babylonia. Ang isa sa mga mahahalagang bahagi ng buhay niya sa mga kwento sa Biblia ay ang paglusob sa Juda. Sinalakay ni King Nebu ang Jerusalem. Dito, dinala sa Babylonia ang ilang kabataang Hudyo. Kung matatandaan ninyo, isa rito ang napag-usapan nating Bible character noon na si Daniel. Pinarangalan ni Haring Nebu si Daniel dahil naipaliwanag nito yung kanyang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang isang malaking rebulto na gawa sa iba't ibang metal. Kasunod nito, nagpagawa ng malaking gintong rebulto si King Nebu at ang utos niya sa mga tao, sambahin ito. May mga tumanggi, kaya ang ginawa niya, ipinahagis sa nagniningas na pugon. Aba, pero hindi nasunog ang mga ito. Nagulat si Haring Nebu dahil sa himalang ito, kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos na siya ring sinasamba ni Daniel. Ipinag-utos niya na huwag lapastanganin ang Diyos ng mga Hudyo. Isa pang panaginip ang dumating kay Haring Nebu. Abay nakita niya ang isang malaking pinutol na punong kahoy. Panaginip to ni Daniel ha. Tama ba? Pastor Jeff. Okay. Okay. Tapos ayon sa paliwanag ni Daniel, si Haring Nebu ang puno na ibababa ng Diyos. Mataas pa rin kasi ang puso nun ni Nebu dahil na rin sa laki ng kanyang kaharian. Anya, siya ang nagtayo nito mula sa kanyang kapangyarihan. Pero ang mapagmataas, ibinababa ng Diyos. Kaya si Haring Nebu pinarusahan. Dahil sa mga nangyari, natuto siyang magpakumbaba. Ibinalik ng Diyos ang kanyang kapangyarihan habang si King Nebu kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. Eto, Pastor Jeff, ipaliwanag nga muna natin yung setting ng kasaysayan na ito. Bakit sinakop ng Babylonia ang Jerusalem? Yan, magandang tanong yan. Ito yung kaharian ng Juda. Unang-una, Cheryl, ito ay isang parusa ng Diyos sa kanila, consequence. Kasi si God po, of course, tinalaga tong Israel bilang chosen nation. Kasi doon lalabas si Jesucristo eventually. So from King David and all. So ngayon, isa lang ang sasabi sa kanila ni God, ako lang ang sambahin nyo. Walang ibang Diyos kayong ibang sasambahin. So itong mga taga-Juda, during that time, Israel nga po ito, sinasamba nila iba't ibang Diyos na sa paligid nila. Pag nakita nila, maganda ani rito sa Ehipto. Sino ba Diyos nila? Ay, may Diyos sila, si Diyos ng araw. O sambahin na rin natin yon. Kuha tayo ng ibang Diyos. Ang dami nilang naging Diyos. Pag day off yung Diyos, may extra Diyos. Hindi, joke lang. So, ang dami nilang Diyos. And then God is warning them, do not worship other gods other than me. Kasi hindi totoong Diyos yung mga yan. Mga kahoy lang yan, mga bato and all. Wala yang, may tenga yan na physical na nakikita nyo, pero hindi nakakarinig yan. May mata hindi nakikita, needs yun yan. So sa kakulitan na itong mga taga-Juda, patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan, ginamit ng Diyos itong si King Nebu as an instrument. In fact, magugulat ka, Cheryl, ang tawag ni God dito kay Nebuchadnezzar, my servant Nebuchadnezzar. So parang pag tinignan mo on plain sight, dali Lord, ba't gumamit ka ng masamang hari? Kasi masamang hari ito. Yes. Ba't gumamit ka ng masamang hari para gawin yung kaluguran mo, yung will mo sa mga taga-Juda? Well, just to show that God is sovereign. He can use whatever means He wants to use. Kasi Diyos siya. So, ito pong nangyari ay paulit-ulit na idol worship, injustice,
corruption, parang Pilipinas to. Okay, so matigas ang ulo nitong mga taga-Juda at yun na nga po. Ito na yung sukdula na yung galit ng Diyos, pinadala tong powerful nation called Babylon at parang gapiin, na-subject sila dito sa hari ngang si King Nebuchadnezzar. Yan. Sabi mo, parang Pilipinas. Sino kaya si King Nebo na darating? Ano? Nako. Mamapunta tayo sa iba. Yeah. Okay. Pero, di ba, ang laki ng kanyang kaharian. Paano napalaki to ni King Nebo? Matindi to eh. Isa siyang military strategist, disiplinado rin siya, intelligent siyang tao. So, yung economic strength din niya. Alam mo, Cheryl, pag may na-conquer siyang nation, hindi niya to ginugutom or something. Kinukuha niya yung mga matatalino, kinukuha niya kumbaga yung mga scientists and all, mga magagandang lalaki, magagandang babae, mga bata matatalino, si Shadrach, Meshach, Abednego, yung pinasok sa apoy kaninang kwento mo, si Daniel, kukunin niya, idodoctrinate niya ng Babylonian culture. And then sa kanya ibabalik para pamunuan yung mga bansa kung sa sila nang galing. So matalino to. Parang imagine mo, Cheryl, kung nasakop tayo ng Espanyol nung araw, kukuha ng matatalinong Pilipino, pag-aarali sa Espanya, tapos ibabalik. Dito. Ngayon, ang utak na nun, Espanyol na mag-isip. Ganon si King Nebuchadnezzar. Kaya niya napalawak yung kaharian niya. Hindi niya yung papatayin lahat, gugutumin. Isa-subject niya to his kingship and then magbibigay ng tribute o tinatawag ng tax na tinatawag. Ganun niya napalawak ang kanyang kaharian. Wow, magaling. Magaling din siya arkitekto. Oo. 7 wonders of the world ng ancient times. Yung hanging Garden of Babylon. Isa siya sa gumawa nun. Speaking of yung kanyang mga arkitekto, ito, nagpagawa siya ng sarili niyang rebulto. Pero balikan natin, teka, wait, klaruhin ko, sino ang nanaginip siya? Tapos in-interpret ni Daniel? O si Daniel? Dalawang panaginip yan eh. Yung una niyang panaginip, yung sa rebulto? si King Nebuchadnezzar na naginip na. Ang nanaginip? Yes. Nanaginip siya ng mayroon siyang malaking rebulto. Ano ang sinisimbolo ng rebulto? Tama bang, literal ba niyang tinake yun kaya siya nagpagawa ng malaking rebulto na dapat ay iba yung interpretasyon? Well, mahabang explanation to, yung rebulto na yun symbolizes yung iba't ibang kaharian na parating pa lang at yung existing. Like yung gold, yung Babylon, yung silver, yung susunod na nation na magko-conquer sa kanila, yung Medo-Persian, and then yung Greece, yung mga Greek po yan, and then eventually Rome. So ito pong rebulto na to sinisimbolize yung mga kingdom na parating, pero isang bato lang, nadurog lahat to, at yung bato na yon naging malaking bundok, at yun yung kingdom nga ni Jesus Christ. So it's a foreshadowing kung ano yung gagawin ni God sa mundo na itong mga kingdoms na to, temporary lang yan. Itong mga Greek na to na eventually makukonquer ng Rome, eventually yung Rome ngayon napakaliit na lang, na Vatican na lang. So lahat ng kingdom na to will never last. And then a kingdom na si Jesus Christ will come and His kingdom will never end. Kasi itong rebulto na to, Cheryl, may isang malaking bato, maliit lang na bato rather, tumama dun sa rebulto na to, nadurog. And then yung bato na yon naging malaking bundok na nag-symbolize, yan ang kaharian ni Kristo. And up until now, tayo, binabago pa rin tayo ni Kristo, yung mga katuruan ni Jesus, nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Yung mga kaharian na to, kwento na lang to. Rome, Greek, Medo-Persian, Babylonian, history na lang sila. Wala naman ng kingdom na Rome ngayon. So, tinayo yung malaking rebulto yun yung gusto niyang sambahin. Ito namang si King Nebo, dahil malaki yung ulo, sabi niya, hindi, gold lang yung ulo, yung Babylon. Gagawin kong pure gold lahat yan. Gold-plated, napakalaki. I think, kung hindi ako nagkakamali, 90 feet to. Sambahin nyo to. So every time tumutugtog yung harp o yung mga musical instrument, kailangan i-worship to. At hindi nga nag-worship yung tatlong galing na hindi na sunog. Magandang sunog. kwento rin yun. Oo, sige, sa ibang natin, mas yun ang detalyehin natin pag-usapan natin yung tatlong karakter na yun. So ano yung tingin mong
yung tingin doon sa pagmamataas. Ayan, sabi mo nga, malaking ulo mayabang hambog nitong si Haring Ebu, yumabang dahil sa sobrang galing niya, tingin niya sa sarili niya at katalinuhan. Alam mo, Cheryl, merong prinsipyo na tinatawag na yung power exposes yung mga flaws natin. Ibig sabihin, pag nagka-power ka, there's a tendency to expose, naging prideful ako. Nung mahirap ka, hindi ka naman prideful. Hindi, prideful na yan. Nagka-power lang. Kaya lumabas yung kayabangan. Kasi wala lang siyang opportunity magyabang nun. Kumbaga, when a person gets a certain level of power, nagkakaroon siya ng illusion of control. So itong si King Nebu, feeling niya, I'm the most powerful person in the planet. Sambahin niyo ako dahil ako'y Diyos. At hinumble siya ng Diyos. So, yes. I think be careful lang po sa mga taong merong certain level of control. Whether you're a barangay captain, or maybe the president of the Philippines or president of America, whatever power you have, yan po ay pahiram lang. Unang-una, kung politiko ka, every 3 years wala yan, di ba? Kung congressman ka and all, limited lang yan. Make the most out of it. Huwag ka magkaroon ng ilusyon na ito yung identity ko. Kaya may mga tao, Cheryl, na sisiraan ng ulo pag nawala ng power kasi feeling nila their identity rests in their position. Kaya nga, hindi nalingid naman to. Pag eleksyon, may pumapatay just to retain a position. Because they're thinking, itong control na to, this gives me a sense of life. At yun yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Ang problema, yung ugat ng problema niya, ay yung natawag na pride. Feeling niya, the world revolves around him. Walang Diyos sa equation. Kaya delikado po yung pride. Kapag mataas ang tingin natin sa sarili natin, ibababa tayo ng Diyos. Sabi niya, God opposes the proud. Kinakalaban daw niya mayayabang, mapagmataas, but He gives grace to the humble. Kaya alam ko, Cheryl, na humble ako. Kasi He gives grace, my wife, to the humble. De, joke lang. Para maging humble ka raw, paalala si Grace. Pero, di ba, yun nga, sa sobrang pagmamataas niya, nanaginip na naman siya. Diba? Yeah. At yung punong kahoy ito. Pero dun sa interpretation ni Daniel, ay siya yung punong kahoy na ibababa. And I guess, hindi niya tinanggap yun or binaliwala niya Patuloy yung pa rin ganong siya. interpretasyon. Hindi niya binigyan ng halaga. Ayan na. Alam mo, Michelle, Si maganda Lord yung na ang kwento na gumalaw. itong si King Nebuchadnezzar. It puzzled a lot of mga biblical scholars kasi ang ending na to ang ganda. Pero bago yon, na naginip siya, hindi niya sinunod, alam mo ginawa sa kanya ni Lord, namuhay siyang parang hayop. Humaba yung mga kuko niya. Merong medical term for that. Humaba yung mga kuko niya, tinubuan siya ng mga kung ano-ano sa katawan, kumain siya ng damo, nahiwalay siya sa tao. Now, Cheryl, you have to understand, this is the most powerful person in the planet during the time. Sa all known worlds, ganun siya ka-powerful, ganun siya ka-mighty. Isang iglap lang niya, kaya niyang magpapatay kahit ilang daang libong babae pwede niyang makuha kung maging asawa. And now, naging para siyang beast. Dinescribe yan sa Biblia na siya tinubuan ng mahabang kuko, humaba buhok, tapos kumakain na siya ng damo, nahiwalay siya sa tao, and then sabi sa kanya ni Lord, hanggang di ka natututong magpakumbaba, hindi mawawala yung sumpa sa'yo. Parang patinin mo, parang matalinghaga. Pero totoo po yan. Yes, yes. Pero ang nangyari, Cheryl, ang ganda, dapat natin itong matutunan itong nangyari dito. Nagpakumbaba siya. Ni-restore ni Lord yung sanity niya. Ni-restore ni Lord yung kingdom niya. Gumawa siya ng kasulatan, yung Diyos lang nitong sila Daniel, itong Diyos na makapangyarihan, nag-iisang Diyos sa buong mundo, sa lahat, yan ang dapat nating sambahin. So lahat ng mga taga-Babylon, nagulat. Si Hari, nabalik, di ba? Parang naging wild beast na lang yan. So nabalik siya sa sanity niya at namuhay siya na may takot sa Diyos. At maraming ganong pagkakataon. Yeah. When you have too much power, akala mo ikaw na talaga ang Panginoon. Yes. Nakakalimot ka na. Nakakalimot ka na kung sino ka talaga at kung bakit ka mayroon na ganong power. Yeah. And especially if you don't use it sa tamang
paraan. Kasi 'di ba lagi natin sinasabi dahil oo may mga pagkakataon marami na mas blessed ka sa ibang kapwa mo. Yes. Pero sana hindi natin nakakalimutan 'yon na ang blessing that whatever blessings Yeah. na mayroon tayo ay galing sa Panginoon at may purpose yung blessing na 'yan. Correct. Hindi para For sarilinin. self-consumption. Oo. Para hindi mo sarilinin lamang. So, bakit mahalaga? Ito, Pastor Jeff, yung paalala natin sa mga leader Nako. or sa lahat, hindi lang, baka naman magtampo na sa atin yung mga politiko natin di ba? Hindi lang naman po kayo tinutukoy namin. As a leader, kahit na leader Sa ng bahay. pamilya, sa bahay, di ba? O sa trabaho, o sa pagsisilbi nga po sa bayan, iyon, yung marunong mong iapak ang paa sa lupa kahit sobrang taas na. Yeah. Well, Cheryl, yung naramdaman mo ngayon, napapagod ka. So, it only shows every human being may limitasyon. Hindi ka super human being na ako lahat to, kaya ko to. Kapag hindi grounded ang isang leader, feeling niya untouchable siya. Ngayon, ang dami nagtatago ngayon. Ayaw tumanggap ng correction. Parang feeling mo, alam ko lahat yan. Yung power becomes abusive. Success becomes intoxicating. Nakakaano po yan? Nakakalango, kumbaga. Pero ang tunay na great leader, kahit mataas po ang posisyon, tinan nyo to, marunong makinig. Right? Si King David, marami siyang counsel na pinapakinggan niya muna bago magdesisyon. Mapagpakumbaba. Ano sabi sa Biblia? Consider others better than yourself. Ang hirap na to kasi CEO ka, tapos pag may nakita kang janitor, alam mo, may matututunan pa ako sa'yo May alam ka na maaaring hindi ko natutunan sa school. Turo mo nga. Yung mapagpakumbaba ka, Yes. ang sarap ng taong ganon. In fact, we want to be with those kinds of people. Pagka isa pong leader pa tumatanggap ng kamalian, okay? So, I think it's my mistake. Pag binasa niyo yung Good to Great na book, yan po isang mark of a great leader. Tumatanggap ng kamalian. Nagbibigay ng credit sa Diyos. He gives the glory to God. Alam ko, graduate ako sa magandang eskwela, pero at the end of the day, ang dami ring graduate, di naman magagaling na leader. Si Lord lang talaga. So, ang humility po ay hindi kahinaan. Ito ang problema, Cheryl. Sometimes kasi we feel, pagka mapagpakumbaba ka, ay, tatapak-tapakan ka ng tao. Ay, pag humble ka, babalagoongin ka ng mga tao. Ito, hindi. Ito ang safety net ng leadership. Even si Jesus po, nagugas ng paa ng kanyang mga disipulo. King of Kings to. Sino pa ba mas tataas kay Jesus? And yet, when he washed the feet ng mga disipulo niya, sinabi niya, pinakita ko yung magandang ehemplo sa inyo. Gayahin niyo to. Habang tumataas tayo, mas kailangan lalo tayong lumuluhod sa Diyos. Amen. Kasi ang tendency pag tumataas na tayo ng posisyon, nakakalimutan ng Diyos. Kaya, the higher God lifts us as a leader, the lower we should bow down before this God. Lord, lahat po ito'y pahiram lang. Lahat po ito'y panandalian lang. At the end of the day, yung leadership position ko na to, pahiram mo lang to. Make the most out of it. Be humble, be a man of integrity and character, and lead with love and compassion. Amen. Amen. Mga kapatid, sa kwento po ni Haring Nebu, simple lamang ang paalala. Minsan kapag umaangat tayo, akala natin tayo na ang may gawa ng lahat, hindi ba? Pero ipinakita ng kanyang buhay, pwedeng ibigay ang tagumpay at pwede rin itong bawiin. Hindi masama ang maging matagumpay. Pero ibang usapan na kapag pumasok na ang yabang. Sa huli, natutunan niya ni King Nebu, lahat ng meron siya, galing ito sa Diyos. At kapag marunong tayong kumilala at mapagkumbaba, may pagkakataon para magsimula ulit at bumangon mas maayos, mas matatag. Diba? Si Lord din pag nakita din naman niya, yung kahit na grabe yung pagkakamali mo, kalalim, but alam niya, nakita niya yung pagbabago, yung sinseridad na pagbabago mo ng puso mo. Yes. Hindi nawawala yung pagmamahal. Ako, kahit gaano ka kasamang tao, kahit na pinarusahan ka na ni Lord, hindi nawawala yung pagmamahal. Kahit hindi nawawala yung pagmamahal. Yun lang. Kung ayaw mo, kung ilang beses ka binigyan ng chance, choice mo yun 'di ba? Didesisyonan mo yun Binibigyan ka ng Lord. Hindi mo, I think, countless ang pagpapatawad ng Panginoon. Yes. Pero, choice mo
kung magbabago ka or hindi, kung tatanggapin ka. Hanggang sa dulo yan ng walang hanggan. Hanggang sa dulo, bibigyan. Mayroon at mayroon ka. Wag never mong isipin na wala ka ng chance na magbago. Kahit up to the last na hininga mo, nandyan, nakabukas yung pagkakataon na yan. At feeling ko kahit na hanggang yung papikit na yung mata mo at naramdaman ng Panginoon, yung mamaalam ka na talaga. Pero talagang doon, Nakita ng Diyos. nakita ng Diyos na nagsisi ka, nandoon, iaano ka pa rin niya. He'll give you the eternal life. Yung kasama no? niya sa krus. Yes, Last diba? minute, Oo. in-extend pa niya yung compassion niya sa magnanakaw na yun. Aha. Pero dapat hindi tayo rin mapang-abuso rin naman. Oo. Kasi iba Sa last pwede na lang, pala. sa last breath. Oo. Hindi. Nakikita yan ng Diyos. Amen. Kahit mag-arte-artihan ka dyan na nagsisisi na po ako. Pero Nakikita alam niya niya, yung puso natin. oo, nakikita niya yun eh. Nakikita niya yun. Ang sinasabi lang po ni ating Cheryl, no one is beyond redemption. So kung parang feeling mo, naku, sobrang sama ko, Pastor. Dati akong prostitute, dati akong ganito, dati akong ganito, ang dami kong ginawang kasalanan. Alam niyo po, kung genuinely nagsisisi ka, tatanggapin mo si Jesus, lahat yan covered ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So no one is beyond redemption. I mean, si Saul nga na Apostle Paul ngayon, mamamatay tao ng mga Kristiyano yun eh. So, and yet, nakita niyo naman, he became one of the, talagang diehard follower ni Jesus Christ. Amen.